First day, hindi siya masakit. And then, second day, maga-mukha mo lahat. As in, maga ang mukha mo lahat. Hindi, iba. Hindi nyo magugustuhan ng itsura nyo sa second day. And then, third day, maga pa rin. Wala rin sakit. The whole process, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po si Kuya Raul. At ngayong araw, gusto ko i-share sa inyo ang about sa ating pinagawang ating rhinoplasty. So, alam ko yung iba curious sa atin. Siguro yung iba, walang pakialam. Pero, gusto ko i-share sa inyo yung aking pinagdaanan dito sa aking rhinoplasty, yung journey ko dito. So, first, makinig po kayo mga amigo. Mabilis lang to. 13 minutes lang. So, ngayon, yung unang araw po mga amigo, nung bago ako operahan, ay syempre, dala ko yung mga laboratory ko na okay ang aking x-ray, blood pressure, yung mga ganyan-ganyan. Basta, kumpleto yung laboratory ko na ipinasok ko kay Doc. And then ito, usapan namin ay alas 11 ng umaga. So, bago mag alas 11, nandun na ako sa clinic. Tapos po mga amigo, ang unang process pala doon is ipe-facial ka muna. So, ipe-facial yung mukha mo, and then sabi nga nung nag-facial sa akin, sir, yung mukha mo parang wala namang dapat anuhin. Wala naman dapat tanggalan ng tagyawat kasi wala tagyawat. Sabi ko, nakakaano ko lang kasi si Beljo kasi di ba pina-facial niya tayo. Tapos after noon ng facial, dumating yung doktor. Pagdating ng doktor mga amigo, ang sabi nga ng doktor sa akin, ay may briefing. So pinicture niya ako, ganyan na picture. Ganyan. Basta may picture siya. Para makita yung before and after. After nun, ngayong araw po isa pang-anim na araw. Ayan. Pang-anim na araw na po ito ng aking healing sa aking rhinoplasty. Ikukwento ko sa inyo yung 1 to 5 na pangyayari. So bago yon, syempre, hindi ko kasi binlog mga amigo. Hindi ko na siya binlog. Kaso nga lang, alam ko magtataka kasi sa akin kung bakit ganito, naka-face mask, ganyan. Syempre, wala kayong idea sa akin kung bakit ganito. Kaya ikukwento na ko sa inyo. Dahil ang buhay ko naman ay hayag sa inyong lahat. So, the first, kinausap ako ng doktor, ang tawag sa akin agad ng doktor, bakit gusto mo magpa-rhinoplasty? Sabi niya sa akin. And kinuwento ko na, sabi ko kasi, yun nga, yung by experience kasi, talagang hindi okay. At talagang, pagka ang isang tao, kaya hindi ako masyado makatitig sa isang tao, parang nahihiya ako, ganoon. Kaya sa vlog, naka-smile lang ako, pero, pag may tao na nakakita, nahihiya na ako. Totoo ba? Nakaka-smile na ako ngayon, pero yung hanggang 4th day ko, hindi masyado ako pwedeng umismile at saka tumawa. Ngayon pang 6 na okay na. And then, ayun po, mga amigo, sabi niya sa akin, in-explain niya sa akin, ano ba yung in-expect mo na gusto mo maging ilong? Ano ba ine-expect mo na gusto mong anong gusto mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Dok, kung ano po yung babagay sa mukha ko, sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng sobrang tangos na ilong. Ang gusto ko lang ay maging okay yung ilong ko. At ayoko na magmumukha akong avatar. ayoko na magmumukha ako na parang yung sobrang tangos ng ilong na parang Amerikano kasi hindi naman yun talaga ilong natin. Tapos sabi ko basta yung babagay sa mukha ko. So pinakitaan niya ako ng mga tao na rhinoplasty niya. And then for your information pala, ang gamit sa akin ay hindi siya silicone, this is Gore-Tex. Yun po. Yun ang pinakausong rhinoplasty ngayon. So pinakita niya sa akin yung kamukha ng mukha ko. At yun yung
tingin niya daw niya na babagay para sa akin. At kasi alam ng doktor ko anong babagay sa akin. Sabi ko, hindi na ako nagdala. Pinakita niya yung left, right, ganyan. Kung anong itsura. So, sabi ko okay na yun. And then after nun, ay marami pa siyang pinakita sa akin mga picture na baka gusto kong ganun daw. So, nasa sa akin na kung ano yung gusto ko. Kasi, syempre, bilang isang doktor, baka mamaya, bilang doktor, iba yung gusto ko sa gusto niya. Kaya sagot ko agad sa kanya, Dok, kung ano yung bagay sa mukha ko na hindi halatang halata na ako ay nagpa-rhinoplasty, sabi ko sa kanya. Kasi okay daw. So sabi niya, in-explain niya yung mukha ko. Yung mukha mo kasi, sabi niya ganoon, kapag tinitigan kita, ang unang nakikita ko sa'yo is ilong mo. Kasi nga, malaki ilong ko, malaki yung ganito ko. Kaya sabi niya sa akin, yun ang kailangan nating ayusin. So, ang ginawa po mga amigo ay ginawa sa akin ay nilagyan ako ng balingusan dito kasi mababa daw. So, although meron akong balingusan, ibig sabihin may gano'n naman, matangos-tangos naman, kaso nga lang nakababa. Ang sabi niya, dapat pagka manly, pag lalaki, ang dapat daw dyan medyo mataas siyang gano'n. Pag sa babae, sobrang taas naman siya, gano'n. Depende sa ilong kung ano. And then after nun, mga amigo, ay inano siya, after na noon, sabi niya, ang dapat makita kasi sa'yo is yung, hindi yung ilong agad, kung hindi yung mata mo. O, na mabuhay yung mata mo. Ganun. Parang, pag tinignan mo, parang yung iba yung, ano ng itsura sa mata. Ganun. Yun ang ina-explain niya sa akin. So, sabi ko, sige ko ano po yung makakaabuti para sa akin. So, yun. Then, after nun, ay, nakapili na ako, o basta sabi ko, ikaw na kayo na bahala, Dok. Ito na, nung nasa operating room ako, mga amigo, so, syempre, nasa operating room ako, nandoon na ako at blood pressure, ganyan-ganyan. Ang nararamdaman ko ay medyo natatakot ako. Kasi syempre mag-isa lang ako eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sila Kuya Belgian, right after nila akong dalhin sa may clinic, umalis sila, nagpunta sila sa umalis sila. Kasi napakatagal eh. Matagal to. Sabi ni Doc, 2 hours daw akong i-rhinoplasty. Surgery, 2 hours daw. So yun po mga amigo, right after po ng sabi ko, baka pwede pang mag-back out. Sabi ko parang kinakabahan ako. Naiisip ko naman, syempre, inaccept ko ito. At syempre, nahihiya naman ako kung alam niyo naman na para po, parang naisip ko na kung hindi ko tutuloy ito, yung effort na para nandito tayo. Kasi mahabang proseso eh. Pinrepare ko pa yung sarili ko eh, bago ako operahan. And then after nun, sinurohan ako, and then after nun, general anesthesia. After nun, nakatulog na ako. Tapos, around start ng operation, kung di ako nagkakamali, alauna. Tapos, tapos, nawala yung ko, para akong groggy, pero nararamdaman ko na may kumakalkal sa ilong ko. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Parang may kumakalkas sa ko. Tapos sabi ko, nakahiga lang akong ganyan. Tapos magyari, Dok, sabi niya, narinig ko lang kay Dok. Well, malapit na matapos. Yun lang narinig ko sa kanya. Tapos, pagkayari, alam nyo, pagka sabi niya na, okay na, Ruel, tapos na, ganoon. Parang unti-unti nga nawala na yung ko. Parang nagkaroon ako ng mali unti-unti. Tapos nakita ko, ganoon na. At na siya. Tapos sabi niya sa akin, meron mga iinuming gamot. Like yung 3 gamot iniinom ko, pero sa gabi. 2 iniinom ko sa umaga, 1 sa tanghali. 3 sa gabi. Ganon. And then, napakagaling ng doktor natin. So, i-reveal natin niya kung sino yung doktor natin kung gusto niya. Kapag nagpunta tayo sa kanya para po sa ating follow-up check-up. So, yun. After nun, mga amigo na natapos na, dumating sila Len bago mag 5. So, ang tagal.
Kasi kinuha yung contact number ni Lene para tawagan na pumunta na kayo rito para sunduin ako. And then mga amigo, after noon, umuwi na rin kami ng Nueva Ecija. Oo. And then pala mga amigo, kumuha siya dito sa may tenga ko para ilagay dito. Yes po. Meron siyang kinuha sa tenga ko, kaya may opera din ako sa tenga ko, nilagay dito sa, sa ilong ko. Sa ganoon. So, actually, nung bago ako operahan, ang unang, nag-pray ako syempre. Ang unang prayer ko ay, hindi naman ako yung sasabihin mo takot na yung sobrang takot ko, hindi naman. Naka-prepare naman kasi ako, and emotionally, talagang pinipare ko yung sarili ko. Nasabi ko, sometimes kasi, di ba, merong, may mga opportunity na kagaya niyan, di ba? May mga opportunity na pinapalampas natin. Pero, naniniwala kasi ako na minsan lang dumarating yung opportunity sa buhay natin. Kaya dapat nating i-grab ito at tanggapin lahat ng blessing na dumarating sa atin. Oo, sabing sa amin kasi na dapat daw lahat ng blessing na bibigay sa atin is tanggapin natin. Yun po ang dapat. So, yung ulitin ko, yung pagpaparay ng plastic ko, sa hindi dahil gusto ko lang, kung hindi marami akong pinagdaanan nung ako ay kabataan ko na hindi okay regarding about my nose. At marami pa, maitim ako dati, sabi nila taong bato, at tawag sa akin taong bato. Sobrang itim ko before, tapos sobrang tabang-taba ako dati, ganun. Lahat ng halos lahat ng pambubuli sa akin naranasan ko ng kabataan ako. Nadala ko 'yan hanggang pagtanda. Na parang pagka may nakikita ako na matangos ang ilong, parang sinasabi ko na, ay, asap siguro ako pag matangos ang ilong mo. Ay, asap siguro pag matangkad ka, ganoon. Kaya, pero hindi ko kayo ini-encourage na magpa-rhinoplasty lahat. This is my personal opinion. Ay, personal na gusto ko to. At ito ay personal at ito ay pinag-pray ko ng matagal. And then, syempre, ito ay nakaprepare ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Nakaprepare ako, nag-prepare ko yung sarili ko. And then right after no, sinunod lang ako hanggang bago mag-5. So 1, 2, 3, 4, 5. Almost 4 hours akong sabi 2 hours lang ang pero baka siguro sinunod nila ako dahil the time na ako ay nakahiga pa, baka tapos ng 2 hours yun and then nakatutulog pa ako. Parang ganoon or something na Kasi parang kang hilo. Right after ng rhinoplasty, parang hilo. Wala kang malakas naman ang katawan mo. Malakas ang katawan mo as in, parang walang Pero yung mo, yung umiikot yung mo, paningin mo, parang ganoon. Pero hindi ka naman yung parang babagsak ka. Ganoon. Then nakapahinga ka lang ganyan. Tapos pinakita na sa akin yung ilong ko. And ayun. Tapos kaya hindi mo ako makatawa, pero ang sa akin yung first sa maraming katanong kung masakit pa or hindi. During operation wala sakit. And right after ng operation, wala rin sakit. Kasi may inom ka ng gamot. The first day po, mga amigo, wala rin siyang sakit. Wala akong naramdaman sakit. Pero bawal kang maligo. Pwedeng bawal basain ang buong mukha mo. Except ang ginagawa ko, bulak tsaka water, ginaganon. Tapos may mga pang spray sa ilong. Tapos, yung buhok, bawal yan. Yung buhok ginagawa ko, sinashampoo ko sila na nagpapaligo sa akin. First day, hindi siya masakit. And then, second day, maga-mukha mo lahat. As in, maga ang mukha mo lahat. Hindi nyo magugustuhan ng itsura nyo sa second day. And then, third day, maga pa rin. Wala rin sakit. The whole process, the whole process from start ng rhinoplasty hanggang 6 days, wala akong nararamdaman na sakit. Opo. Wala akong nararamdaman sakit kahit yung sa mga tahi-tahi ganyan. May tahi kasi So, i-explain ko sa susunod kung ano yung ginawa sa ilong natin kasi ayoko pa ipakita sa inyo, mga amigo. Gusto ko makita yung talagang yun na yung resulta. And then, ang healing nito is 7 days lang pero habang tumatagal like 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, lalong gumaganda yung sa ilong mo, ganun. So, yun. Basta hindi kayo masasaktan, walang sakit, mararamdaman, kahit yung pagpapagaling. Oo. Yun. Kaso, ang nga lang talaga is,
mabigat sa bulsa, doon kayo masasaktan sa pagbabayad. Kaya lang, maraming salamat sa ating mapagmahal na nagbigay ng blessing para sa atin. Yun po. And then, the second day, third day yan, maga talaga yung mukha mo. Fourth day, maga pa rin yung konti yung mukha mo rito. Lalo sa part na to, fourth day, excuse me. Yung fifth day, yan, halos pahupa na yung maga mo sa mukha mo. Hindi nakikita mo na yung resulta. And then, hanggang ngayon, ayan, pakilang araw na, ay okay naman na. So, ang healing process, pwede kang lumabas, walang problema. Basta mag-face mask ka, ganyan. Or kahit naman di ka mag-face mask, pwede naman din. Basta, huwag ka lang pupunta, hindi bawal mainitan, ganun. Bawal syempre nga pabasa, ganun. So, yung healing process niya, walang problema. Mag-a-adjust ka lang kasi yung pag-smile mo, parang ang hirap mag-smile, ganyan. Tsaka hindi ka na pwedeng mag-smile, ganun. Tsaka, hindi ka pwedeng bumahing, ganyan. And then, bawal lang isda, bawal lang itlog, bawal lang pinya, may mga bawal na pagkain. Ganun po. And then, bukod sa mga bawal na pagkain, dapat talaga nagre-rest ka, ganyan. And then, yun, sa loob ng ilang araw ay wala akong naramdaman sakit talaga, as in. Siguro yung follow-up check-up ko, pag tinanggal siguro yung tahi, baka doon ako masakta. Kasi I remember na time na ako inaoperahan sa appendix. Oo, meron akong appendix dati. Meron nagkaroon yung sa appendix ko, doon masakit yung tinatanggal yung mga ano niya. Pero papakita ko sa inyo, tingnan niyo ang ganda ng ang ganda ng pagkakatahi niya. At saka sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginawa sa akin, kung paano. So, after ilang days lang yun, and then pakikita ko na po sa inyo. So yun po yung aking sa loob ng ilang araw, ito yung aking pakiramdam. Syempre, kung makikita niyo ako pa sa first day, third day, hanggang ang fourth day, fifth day, parang magamaga yung mukha ko, at saka parang masakit. Pero wala pong sakit yun. Yun po. So, muli mga amigo, yun po yung journey ko sa aking rhinoplasty. So, muli hindi ko kayo ini-encourage, pero depende po yan kung may dahilan kung bakit kailangan yung maganito. O kung kailangan nyo ba talaga maganito or hindi. So, sa akin, maraming reason. Syempre, ngayon, sabi nila pagka nagpaganito ka dapat a-addict ka daw na like magpapaganyan. No, depende yan. Sabi ko this is the first and last na gagawin ko. Yun lang yan, wala nang iba. Okay na yan kasi kahit dati pa, kasi yun yung talagang pangarap ko. Pero dati pa nga silicone pa eh. Di ba nagpa-pillar pa akong ganun. Hindi siya maganda kasi para tatangos lang ganun. Pero iba talaga kasi pagka rhinoplasty. So, abangan nyo mga amigo ang ating rhinoplasty na sa ating progress, kung ano mangyayari o ating mangyayari sa mga susunod. Pero sabi ko nga sa inyo, tiis pogi mga amigo. Tiis pogi kung gusto niyo magpagganito. Although walang sakit, kaya lang syempre marami kayong dapat gawin. Marami dapat kayong i-follow na sinasabi ng doktor. So, antayin niyo po mga amigo ang big revelation ng aking ilong, ang aking pagmumuka, kung babagay ba sa akin ang aking rhinoplasty. Pero sa nakikita ko naman parang okay naman. At sabi nga ganun ni Kylie, sabi nga ni Kylie sa akin, meron kasama tayong apam. So, thank you so much mga amigo at God bless po. Abangan niyo po ang revelation, ang ating pag-open ng ating face mask. So, thank you so much mga amigo at God bless po.